Una, Papu Mamu, hindi ako nag-green, parati ako naka-black. Hindi sa'yo bagay yung green. Di ba? Sige. Oo, lagi Kailan nga ako, naka-item. Oh. kailan ako nag-green na Hindi damit? yan nga yung suit mo nung ikaw ay kinulong na. Ganon sa kulungan, it's either green or orange. Talaga? Oo, si Ricardo Cepeda yung sinabi niya sa Naka-green akin. siya, naka-green Sa siya. Cagayan, dinala niya yung kanyang orange na suot sa kulungan sa Quezon City. Pagdating niya sa Cagayan, hindi pala allowed yun. Green ang color May, nila. may coding din pala. Oh, anyway, going back. Oh, So, anyway. una, Sige, so sige. una, alam mo Reaction na... Reaction mo muna. Ano? Una, syempre Na-shock naman ka ba? ha? Na-shock ka? Nung nakita mo? Magalit. Oo naman, syempre naman, di ba? Parang, ano nangyari dito? Tapos nga, nung binasa namin, ito pala isang clickbait, di ba? Clickbait na para maging curious ang tao. Pag clinic nila, papakita nilang isang artikulo na may sinabi daw ako, kasi nga sinabi nga, ang Central Bank of the Philippines, na wala naman Central Bank na ngayon kasi BSP na po. Ang tawag ngayon ay may, mayroon daw final. Na dahil may nasabi daw ako na hindi ko dapat daw sabihin kasi marami daw yayaman. O Okay. parang ganun. So, i-open mo yon yung link na yon yung nakita mo kanina. Siyempre, curious ka na ngayon. Pag in-open di ba? mo, what will happen? Pag clinic mo naman ulit yung link, dadaling ka naman sa isang site na sabihin na pwede kang kumita ng 40,000 to 100,000 a day pag nag-invest ka. At dito na makikita mo rin yung mga ibang celebrity katulad ni Karen Davila, Maria Ressa, Ramon Ang, na nagpapatotoo na kumita na sila. Ganun. Clickbait lang. Nakakainis. Alam mo, marami rin nakikita sa FB niya na yung paparang pinapalabas na yung mga tycoons ay naghihirap na. So, syempre, ikaw, may intriga ka. Uy, Paano naghihirap? Let's go kung naghihirap na. Si Y. Tama. I-click mo ngayon yun. Yun pala. Ako hindi ko kiniklik, so hindi ko alam kung ano nandun. Yung pala laman nun. Yung sinasabi Oo, mo. tapos ang nakakalungkot, may iilan na sumulat sa akin. Na sinabi, totoo ba 'yan? Hindi itong natawa ko. Hindi yung totoo bang nasuplong ka. Ang sinabi niya, totoo ba pag nag-invest ka, kikita ka ng ganung kalaki? Ay, Oh, yun yung nagtatanong sa'yo. What if Ha? hindi na mag-aabalang magtanong sa'yo, magkiklik na lang at mag invest na? Oo nga. That's the worst thing that Worst can happen. yun. Dahil Alam nakita mo, na by sheer, your face is there, yung presence Yeah. mo doon, hindi na magtatanong sa, ay, totoo to, si Chinkitan to, nag-invest na. Yun ang mas At mali. Oo. Alam mo, medyo nabahala talaga ako on the serious note, Papu and Mamu. May isang nag-email sa akin, isang 65-year-old na retiree, na sinabi ni Kuya Rolando, sabi niya, totoo ba to? Or hindi to totoo? Kasi gusto ko na talaga mag-invest ng 150,000 pesos. wow. Laki So imagine mo, isang retiree mag-i-invest ng 150,000. Buti na lang, nireplyan ko, sinabi ko, meron akong public statement dyan, panoorin mo na lang. So yun, hindi siya natuloy. Pero kung hindi nagtanong yan, katulad ng sinabi ni Mamu, 150,000 ang madadali dito. Tapos wala na. Pag binigay mo yung 150, goodbye 150. Nakuha na naman Wow, kuwatan. i-retiree na Sino yun. sa tingin mo gumagawa nito, Chinks? Yung mga nasa farm. Yung mga sa Pogo-Pogo. Yes, mga illegal pogo. Na-expose nga yan eh. Simula nung nahuli ang mga Pogo na yan, nawala na yung mga text scam. Nabawasan. Hindi ko sinabi nawala Nabawasan yung mga text scam. Dati Totoo. araw-araw may matatanggap kayo mga kung ano-ano loan Ako na more yan. than 10 na nanalo ka Nawala sa yun nung casino, nag-raid sila ng mga ganyan-ganyan. Pogo. Oo. So ito Sila ganun din, Chinks. Tingin mo. Opo, kaya nga, kinukuha ko itong pagkakataon na ito, lalo na sa mga manonood ni Kinimpapo at sa Mamo na Julius Tintin Babaw Show, na mag-ingat po tayo. Di ba? Ang sa akin lang, nakakaawa lang yung mga taong nga maaapektuhan dito at maniniwala. Dahil taon ang binilang nyo para kitain ng pera, taon ang binilang nyo para ipunin ng pera. Pero isang maling desisyon lang ang kailangan nyo para maubos ang inyong pinaghirapang pera. Kaya yun lang, babala lang po, kung may marinig kayong may magme-message po na sinasabi ako yan, tapos may mga ganitong mensahe na nag-i-endorse ako ng crypto, ito po ay pawang kasinungalingan. Huwag nyo pong paniwalaan. Chinks, anong ginagawa ng FB rito? Kasi ito lumabas to sa FB, di ba? Wala ba Ito silang yung policing na dapat gawin para matigil na yung mga ganyan? Ito yung nakakalungkot eh. Actually, yun nga nakakalungkot na
yung Meta po ang medyo nagiging tulay. Kasi nire-report po namin yan. Pagka-report, ang gagawin, mati-take down, tapos gagawa ulit ng panibago. Yung pinapayagan ulit ng Meta. Hindi nila trace yung IP address. Na same lang din yung gumagawa ng page. Hindi ko nang alam, no? Kasi syempre, pera yan eh. May advertising fee yan eh. Di ba? Hindi So, ganun ka-stringent yung yung kanilang ways para malaman kung legit o hindi legit ang advertiser. Hindi, naman Papo at saka Mamu pare-pareho lang naman yung picture na ilalagay nila at saka yung pangalan eh. Di ba? Di ba bago mag-advertise, titignan ko yung image, kung ano sino, di ba? Ba't nila pinapayagan? Yan ang tanong ko. Kasi kung maghahabulan lang kami, cat and mouse yan eh. Di ba? I-report, tatanggalin, bukas gagawa sila ng bago, i-report, tatanggalin. Di ba? Parang sanay na sila eh. Suki ka sa Kailangan kanya, talaga no? si Meta talaga ang solusyon dito. Anong dapat gawin sa Meta? Hindi, parang, di ba, parang bahay mo yan eh, di ba? Parang ikaw yung may-ari ng kumpanya eh, na may pumapasok pala sa yung mga illegal, like for example, droga, di ba? Ang dapat, ang pigilan, hindi yung nagsusupply, kung saan sinusupply, di ba? Nai-report mo na ba to sa sa NBI o sa PNP? Yes, actually, sa NBI, tapos nag-file na kami ng kaso, and the ICT, at susunod sa PAOK TF. Ayan. Para naman na kahit papano may pagkilos na gawin ang Meta tungkol dito sa problemang Kaya nga ito. Oo, kasi dito rin yung di ba yung mga nag-advertise na mga fake na endorsement na mga Naging biktima rin si Chinky dyan eh. parang ako rin yata Ikaw dyan din. lumabas yung akin yung fake na yung iningin ng Ayan, crowd. Kasi nga people with high credibility like you and Chinky Tan, na hindi isipin ng tao, nagsisinungaling yan. Whatever produkto ang nakadikit sa pangalan to, totoo to, ganyan. Ang taas ng credibility nyo. Di ba, Chinky, nauna na dito, ginamit ka rin yung AI, nagsasalita ka. Hindi naman, Meron ka nga yung nagsasalita. umubo ka yung bibig mo, hindi naman yun ang sinasabi mo, di ba? Yun nga nakakalungkot na kasi taon ang binilang po natin para ika nga ma-build ang ating pangalan at reputasyon. Pero may mga ibang nananamantala at hindi lang yun, may nasasaktan din kasi sa maling akala. Oo nga. Anyway, Chinks, siguro anong panghuling paalala mo para sa mga viewers natin na hindi kumagat dito sa mga fake advertisement na to? Ang una, ang statement ko lang dyan, hindi ako manghihikayat, never in my career that I will endorse any investment. That's number one. Kasi ang trabaho ko is to educate eh. Alam ni Mamu to. Hindi ako nag-endorse ng mga bangko, ng mga investment. Hindi ko ginagawa yan. Pangalawa, hindi ko rin ugali, no? At saka na ika nga, manlamang ng kapwa. 'Di ba? Ang layunin talaga natin dito ay makatulong sa masang Pilipino. Kaya nga kung may mga ganun na offer, no, wag nyo i-click yung mga link na 'yan. Kasi baka ma-compromise kayo. Katulad ng sabi nga ni Mamu, ayoko i-click na link na 'yan, baka ma-compromise ako. Tama po 'yan. So again, nagpapasalamat ako sa 1PH, nagpapasalamat din ako kay Papo Julius at sa Mamu Tintin sa pagkakataon na ito. Maging mapanuri at wag nating hayaan na pagsamantalahan tayo ng mga illegal na gawain na ito.